everyone, kumusta kayong lahat? Ayan, so alam nyo guys, paalis na ako pero naalala ko wala pa pala akong upload for this week. Ayan, so meron akong i-share sa inyo na please, wag po natin itong gagayahin, okay? So, para sa mga bago dito sa aking channel, my name is Lisa, I'm from Philippines, I'm currently working and living in Romania. Resident po ako dito, may sariling agency, mayroon din po ako mga partner dito. Ayan, so rest assured, legit po tayo. So alam nyo guys, 5 o'clock dito. Shout out sa lahat. Shout out sa inyong lahat. Ayan, alam nyo na kung sino-sino kayo. Ayan, for today's video, mayroon akong i-share sa inyo. Alam nyo, mayroon akong isang kakilala. Nakakatuwa talaga. So, gusto ko itong i-share sa inyo para kapulutan natin ng aral. Okay? So, meron sa ating tumawag kasi nanghihingi siya ng tulong. Ang sabi ko sa kanya kung ano ang problema. Ngayon, pag sinasabi na nila sa akin ang kanilang problema, alam nyo guys, tinatanong ko sila palagi kung okay lang na mai-share ko sa inyo. Para lagi tayong mayroong mapupulutan ng aral. I mean, hindi mangyayari sa mga baguhan na katulad ni Kabayan. Okay? So, alam nyo, si Kabayan ay isang nani dito sa Romania. Ngayon, syempre medyo bata pa siya. Siguro, pero may anak naman siya sa Pilipinas. Siguro, nadadala lang siya ng homesick or whatever. Hindi naman natin pwedeng i-judge si Kabayan. Ang sitwasyon ay ganito. So, ang kanyang among babae ay mayroong sakit. So, ang anak ay isa lamang. Yun lamang ang alaga niya. So, may sakit ang amo niyang babae. So, kailangan mag-stay talaga si Kabayan sa bata. Diba? So, 1-year-old ang bata. So, yun talaga ang focus. Kaya siya hinired bilang isang nani. So, may sakit ang kanyang employer. Kailangan, babantayan talaga niya ang bata. Okay? So, isang bisis, nasa kwarto yung nanay, siguro nagpapahinga dahil nga may sakit. Yung lalaki naman ay nasa trabaho. Tapos, si Kabayan na iwan sa sala ng bata. So, pag alis ng amo niyang lalaki, ay okay naman lahat. Walang problema, okay lahat. So, nakafocus siya sa bata, ganyan. So, biglang bumalik sa bahay yung among lalaki dahil nga may sakit ang asawa niya, syempre chinecheck siya. So, after lunch, medyo maaga siyang bumalik ng bahay. Ngayon, nagtaka yung lalaki, bakit ang bata iisa lang sa sala? So, hinahanap niya yung nani. Okay? So, unfortunately, si Kabayan, pinuntahan ng kwarto niya. Pumunta ang lalaki sa kwarto niya. Si Kabayan, natutulog sa higaan niya. Natutulog sa kwarto niya. Iniwan ang bata sa sala. Napakalaking mali. Napakalaking pagkukulang ang ganitong sitwasyon bilang isang nani. How to say, pinabayaan natin yung ating responsibilidad, yung tiwala ng ating amo. Siyempre, nawala, di ba? So, siyempre, lahat ng amo, normal reaction, medyo na-shocked. Bakit ang bata, 1-year-old, iniwan sa sala, si Kabayan natutulog sa kwarto niya. So, nagalit ang among lalaki, at siyempre, silang mag-asawa, si Kabayan, pinaimpaki, on the spot, sinabihang lumabas sa bahay nila. So, ano ang masasabi ninyo? Tama ba ang ginawa ng amo or hindi? Pero syempre, napakalaking kasalanan yun, di ba? How to say, ang ginawa talaga ni Kabayan, talagang nakakabigla. Huwag po natin itong gagayahin. Sana po, pag pumunta tayo dito sa Romania, ready po tayo sa ating trabaho na ating gagampanan. So, nung tinanong ko si Kabayan, bakit niya ginawa yun? Bakit siya natulog? Ang sabi ni Kabayan ay depressed daw siya, meron daw siyang depression, problema sa pamilya. Naintindihan ko, pero please, ang mga problema natin sa ating pamilya, sit aside natin yan pag nasa trabaho tayo. Sana po mapulutan ng aral, wag po natin itong gagayahin. Comment below kung ano ang masasabi nyo. Yay! Bye!